Managana kayo sa kapayapaang nagmumula sa kaitasan at ang pag-ibig ng dakilang manunubos. Naway, managana sa inyong mga puso mula ngayon at magpakailan pa man. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng nilikha ng dakilang Ama ay nasa ilalim ng batas ng pagsulong. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ay nagsisikap upang matamo ang kaunlaran ng tunay na ako. At sa buhay na yaan, na yun ang nakilala, marami ang nagsasabing mga marurunong ang nagtataglay ng karunungan, ang siyang nagtatagumpay sa buhay na yan. Tama, o aking may iniibig na mga kapatid. Maging kayo man, ang layunin ng inyong mga ako ay matamo ang mithiin ng inyong mga puso. Marami ang nagsisikap. Marami ang nagtatyaga. Sapagkat yan ay dika sa tao. Sapagkat ibig nilang maabot ng kanilang mga kamay ang mga bagay na dulot ng sanglibutan. Sa inyong pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa, sino ang matatawag na nagtagumpay na siya sa kanyang pananampalataya? Naabutan niya ang dapat niyang maabot, aking may iniibig na mga kapatid. Dito dumadating ang pagsusuri sa inyong mga sariling kaakuan. Kung paano lagi biniwikan ng kabatayaan, kayo ba'y nasa pananampalataya? Kayo ba'y nasa Panginoon o aking may iniibig na mga kapatid? Sapagkat ang tunay na tagumpay o aking may iniibig na mga kapatid ay tagumpay na pinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon nung siya'y nabubuhay sa kapatagang lupa. Ang sino man nagtataglay ng karunungan o aking mga iniibig ng mga kapatid, kakitaan siya ng kaamuan at kababaan ng loob. Ito, ang salat sa tao sapagkat ang karunungan sa lupa ay inilalagay ang tao sa kapalaluan. Nagbabago ang kanyang kaisipan, nagbabago ang kanyang pananampalataya sapagkat sa kanyang natamong tagumpay, hawak niya ang kanyang palad o aking may iniibig na mga kapatid. Subalit, sa larangan ng pag-espiritual na pamumuhay, ang tunay na tagumpay ay tagumpay na pinakilala sa inyo at ipinakita sa inyo ng dakilang Panginoon. Ito ngayon, ang binabaka ng tao habang siya'y nabubuhay sa kapatagang lupa. Sapagkat ang tagumpay na minimithi ay ni tagumpay na nanggagaling sa kaitasan. Ang tagumpay
na nanggagaling na dulot ng sanglibutan. Maraming nagkasala. Marami ang nahulog sa kapariwaraan dahil sa tagumpay na dulot ng sanglibutan. Ito ngayon, ang maraming kaluluwang dumadating sa kalagayan ng kanilang mga buhay, ang pagtatangis, ang panlulumo ng kanilang mga espiritu o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat maraming panahon ang dumaan sa kanilang mga buhay na kaligtaan nila na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kaligtaan nila ang magkawang gawa at maghandog ng pag-ibig sa kanilang kapwa. Aking mga iniibig na mga kapatid, mapalad kayo sapagkat napasalilong kayo sa liwanag ng kaitaasan. Napasalilong kayo sa isang paaralan kung saan sagana sa biyaya ng dakilang Panginoon. O aking mainiibig na mga kapatid, kung kayo ngayon nagtagumpay na sa buhay na yan, ano ang ibig sa santong kasulatan? Lumakad kayo ng may karunungan sa labas ng bakuran ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang isang natutong espiritista ay kakitaan ng kabutihan, uliran sa pananalita, uliran sa mga kilos at gawa o aking may iniibig na mga kapatid. At kayo, na lagi nagbibigay ng panahon na dumalo sa mga pagtitipong katulad nito, huwag niyong kalimutang magpasalamat lagi na at magpasalamat lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, ang santong kasulatan, Colosas 1, 9 hanggang 10. Nakibasa. Yan ang layunin ng dakilang Ama sa bawat isa sa inyo. Yan din ang layunin ng mga tagapagturo o aking mga iniibig na mga kapatid, na kakitaan kayo at kakitaan kayo ng masaganang bunga. Sapagkat yan ang biyayang handog sa inyo ng kaitasan na kailanman hindi kayo pababayaan sapagkat kayo ay tinuturing na anak ng dakilang Ama. At iniwan ko sa inyo ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kapayapaan na nagmumula sa kaitasan at nagmumula sa aking espiritu na walang siyang managana at maghari sa mga buong kakuan sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, Pablo, Apostol. Pag-ibig at ang kapayapaan ang aking ibinabahagi sa bawat isa sa mapalad na kaorasang ito. Aking mga iniibig na mga kapatid, ang bawat isa na tunay na nakauunawa ng kadakilaan ng dakilang Panginoon, na sa inyong pagparito sa kaniyang piging, ay tunay na hinuhubad ng bawat isa
ang mga daladalahin ayon dito sa sanglibutan. At kayo na humaharap sa dambana ng dakilang Panginoon, ang kabuuan na nakikita sa bawat isa. Ang bawat inyong pagtitiis, ang bawat inyong pag-aaral na tinatanggap mula sa kaibuturan ng inyong mga puso, ay tunay na nakikita ng dakilang Ama sa bawat isa na pinagkalooban ng pagkakataon upang matuto, upang mag-aral, at upang magkaroon ng pagsulong sa kaniyang kaakuhan. Sapagkat ito ang dakilang layunin ng dakilang Ama sa aking mga iniibig na mga kapatid, na kanyang isinugo ang isang Kristo, hindi para sa marurunong ayon sa sanglibutan, kundi doon sa mga nauuhaw, kundi doon sa mga naghahangad ng karunungan ayon sa Espiritu. At ang bahagi ng isang Kristo sa kaniyang kapanahunan ay magpapatuloy at magpapatuloy sa lahat at bawat isang tunay na nakakakita ng kaniyang kadakilaan. Sa lahat at bawat isang tunay na nakauunawa ng isang dakilang layunin ng Ama para sa lahat at bawat isa. At dito kayo inihiwalay ng kaitaasan sa bunto na nakararami, sapagkat tunay na ang lahat ay sinasabi na nakakakita ng liwanag. Ang lahat ay nagsasabi na nakauunawa ng karunungan. Subalit hindi lahat ay may tuturing na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Papaano nga ba ang bawat isa na maging karapat-dapat na kayo ay umarap sa harapan ng dakilang Panginoon? Na bagamat ang karunungan ay pumaparoon sa lahat at bawat isa, kung ito ay hindi lalaki pa ng bawat isa ng sang-uri ng pag-ibig na ipinakilala ng isang Ama para sa kaniyang anak, na kung ito ay hindi lalaki pa ng isang uri ng kababaang loob, ng isang uri ng pagsunod, ang lahat ng inyong itinanim at nakuhang karunungan ay magiging baliwala sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang Panginoon o aking mga iniibig sa pasimula ay nagpakilala ng isang uri ng pag-ibig na dumudoon sa lahat ng uri ng kalagayan, na kayo ay iniibig sa kabila ng inyong mga kamangmangan, na kayo ay iniibig sa kabila ng lahat ng pagkukulang ng inyong mga sarili sa isang uri ng pananampalataya. O aking mga iniibig na mga kapatid, gaano man ang pagkukulang ng bawat isa sa kaniyang kalagayan, ito ay tunay na pinupunan ng isang Ama. Gaano man ang panghihina na nararamdaman ng bawat isa, kayo ay pinagkakalooban ng kalakasan upang kayo ay magpatuloy, upang kayo ay sumunod sa kaniyang harapan. Ano man ang kakulangan ng bahagi na inyong napag-uunawa ayon sa pagkukulang dito sa sanglibutan, tunay na kayo ay pinagkakalooban
Subalit ano ang kayang ihandog ng bawat isa sa harapan ng dakilang Panginoon? Ang inyong kabuuan ng mga espiritu na hindi lamang humaharap upang humiling ng mga bagay na ninanais ng inyong mga sarili, kundi humaharap sa dambana ng Panginoon na kung ano man ang bahagi na inyong hinihiling, ang inyong kabuuan ay tunay na makikita at makikita ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, anumang bahagi ng bawat isa na ginagampanan dito sa sanglibutan, ito ay pag-aaral sa lahat at bawat isa na kayo ay magkaroon ng isang pangunawa, na kayo ay magkaroon ng isang uri ng kalakasan, na matuto kayo na lumapit sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ang pag-aaral na ito na binubuksan sa inyong harapan ay magkakaroon ng bawat isa ng kahilingan sa harapan ng dakilang Panginoon. At dito ipinakikilala ng dakilang Ama ang kaniyang sarili sa bawat isa na kayo ay hindi pagkukulangin. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung kaya nga ang dakilang kaitaasan nasa pamamagitan ng mga banal na tagapagturo ay lagi nang kayo ay inaaliw, ay lagi nang kayo ay pinagkakalooban ng kasiglahan sa inyong pag-aaral. At ito ang nararapat na unawain ng bawat isa, sapagkat dito ninyo mararamdaman ang tunay na pag-ibig ng dakilang Panginoon, na mabubuhay ang inyong mga kaakuan, na mabubuhay ang inyong mga espiritu, na ang bawat isa ay hindi na kailanman malalagay sa isang uri ng kalagayan na lagi nang naghahanap, sa isang uri ng kalagayan na lagi nang nagtatanong, at sa isang uri ng kalagayan na lagi nang nakakaramdam ng panghihina, sapagkat kayo ay lagi nang tinuturuan at tinuturuan ng dakilang kaitaasan. At ang pagtitiis ay hinahanap sa lahat at bawat isa, na kung kayo ay nagtitiis ayon sa pagtuturo ng dakilang kaitaasan, kailanman ay hindi mawawala sa inyong mga kalagayan, sa inyong mga damdamin, kalooban at kaisipan ang layunin ng dakilang Panginoon. At kayo ay magpapatuloy at magpapatuloy na may kasiglahan sa inyong mga puso, at inyong hahanapin at hahanapin ang pagkilala ng isang dakilang Panginoon, sapagkat ito ang layunin na ng bawat isa sa inyong mga sarili. Naway, ito ang bahagi na ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang maghari sa lahat at bawat isa. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan, ito ay ang aking handog para sa lahat at bawat isang naririto, mula ngayon at magpakailan paman. Kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, ipinapadala ko ang tanong sa kasalukuyan, sa kabuuan ng buhay na ginamit ninyo rito sa lupang ito, at ang mga buhay na ginamit ninyo noon pang lumipas at pumanaw. Sino ang siyang tunay na naging hari ng inyong mga puso?
Sino ang nangaghari sa inyo? Sino ang inyong naging tunay na amo? Sino ang inyong nilingkuran? Sapagkat ito ang katotohanan o aking mga iniibig na mga kapatid, habang kayo ay patuloy na lumalakad sa lupang ito na mayroong paring hangarin ng ayon sa lupa, hangarin para sa lubusan. Ang tunay ninyong amo ay ang lupang ito. Kung kayo ay patuloy na magpapagal dito sa lupang ito, nang upang sa gayon kayo'y muling makatikim ng bunga ng lupang ito, ay sino nga ba ang inyong amo? Nabubuhay kayo mula sa kaninong awa. Kayo, aking mga iniibig, kayo ay nikayat ng isang dakilang ama tumingin, lagpas at paangat pa nga sa lupang ito, sapagkat sa inyong mga likuran, kayo ay binigyan ng biyaya na ang inyong mga pakpak at baguis. At ito ang katotohanan, hindi hahayaan ng isang dakilang ama na kayong mga iniibig niyang anak, ay hindi makalasa ng hangin at ng ulap sa inyong mga sarili. Ibibigay niya ang lahat nang upang sa gayon kayo'y bumalik sa Kanya. Ibinibigay niya ang lahat sapagkat nakikilala niya ito, kung ito man ay makilala ninyo din o hindi, na ang inyong mga tadhana ay mas dakila pa sa kahit anumang maaari ninyong makita, makuha, makamtan at igugol dito sa lupang ito. At nang dahil dito, kayo ay binibigyan ng lahat. Ngunit paano mabibigay sa inyo ang lahat kung hindi din ninyo ibigay ang kabuuan at ang kalahatan ng inyong mga sarili? Paano ninyo matatanggap ang bawat biyaya ng Ama kung ang bawat bahagi ng inyong sarili ay hindi ninyo mabigay, sapagkat ang dakilang Ama ay naghanda nga ng biyaya para sa bawat bahagi ng inyong espiritu, kalooban, puso at kaisipan. Ito'y kanyang hinanda pa bago pa nga kayo sinugo sa lupang ito, bago pa nga kayo binigyan ng anyo, bago pa nga ang kanyang hiningay na abutan kayo, nang upang sa gayon kayo'y mabigyang buhay. Lahat na ay kanyang tinakda, at tunay lahat ay bibigay niya. Kayo, aking mga iniibigay, kanyang kinukuha, kanyang tinatawag, ang inyong dakilang Ama ay nahandog ang kanyang tinig sa inyo, ipinapamalas niya, sapagkat kayo'y kanyang minamahal. Hindi lamang dahil kayo'y kanyang kasangkapan, kundi ito ang katotohanan. Kayo ay kanyang tinadhana na bumalik sa kanya, upang kayo ay magkaroon ng mas mabuting kapakanan. Kayo'y kanyang iniibig, ngunit gaano ninyo siya iniibig pabalik? Sino ang inyong binibigyang pansin sa araw-araw? Sino ang unang pumapatak sa inyong kaisipan sa panahon ng inyong pagmulat? Sa bawat bagong araw, kanino kayo nagpapasalamat? Sa bawat bagong araw, para kanino kayo nagbabago? Sapagkat hindi kayo parehas na nilalang sa siyang nasa nakaraan. Sa kinabukasan, kayo ay magbabago at kayo ay nagbago na nga sa nangyari sa inyong naging kahapon. Kaya tunay ito ang aking tinatanong. Paano kayo nagbabago sa inyong pang-araw-araw? Sapagkat araw-araw, sa bawat oras na kayo ay naririto sa lupang ito, kayo ay binibigyan ng pagkakataon na magbago at matuto. Ngunit paano kayo nagbabago? Paano kayo natututo? Kayo ba ay nagbabago ayon sa tinuturo ng dakilang Ama, ayon sa kanyang nais sa inyo, nang upang sa gayon kayo'y maligtas o hindi? Kayo ba ay naghahanap muli ng bagong amo? Kayo ba ay nagsasamba muli ng Diyos-Diyosan na ang lupang ito? Kayo ba, o aking mga iniibig na mga kapatid, ay nagdudumi muli ng siyang nilinis na noon ng dakilang Ama? Kayo'y unawain ito.
Unawain ninyo kung ano ang ginagawa ninyo nang upang sa gayon magdulot ng masamang pagbabago sa inyong mga sarili nang upang sa gayon kayo ay maligtas sapagkat kayo lamang din ay maliligtas kung hinayaan ninyo at pinigyan ninyo ang inyong mga sarili ng pagkakataong maligtas din na oo, aabot lagi ng isang dakilang ama ang kanyang kamay sa kanyang dumadaing na anak sapagkat kayo ay kanyang minamahal. Ngunit nasa inyo ba ang lakas? Nasa inyo ba ang katalinuhan at karunungan nang upang sa gayon kunin ang kanyang kamay at huwag muli bitawan? Kayo'y umibig sa Ama sapagkat ito ang inyong maaaring gamiting lakas sa harapan ng lahat ng hamon. Kayo ba'y patuloy nakakapit sa kamay ng dakilang Ama kung kayo'y kanyang dadalhin sa bagyo? Kayo ba ay patuloy na magmamahal sa Kanya kung nakita ninyo ang kadiliman? Gamitin ninyo ang pag-ibig ninyo nang upang sa gayon ng inyong pananampalataya ay tumatag. Gamitin ninyo ang pag-ibig ninyo nang upang sa gayon wala kayong makitang ano paman kundi ang Kanyang kaliwanagan. Sapagkat sa pinakamadilim na Sheol ay makikita ninyo pa rin ang Kanyang liwanag sapagkat ito ay laging nasa inyo, sapagkat ito ang kalooban ng ating dakilang Ama, sapagkat ganito ang kanyang pag-ibig para sa kanyang anak. Paano nga ba ang inyong pag-ibig bilang anak pabalik sa dakilang Ama? Kayo ay tinadhana na para sa kadakilaan. Kaya't kunin ninyo ang bawat oportunidad nang upang sa gayon kayo nga ay mapunta sa kaluwalhatiang ito. Bitawan ninyo kung ano man ang nauunawaan ninyong nagbibigay luwalhati sa inyo dito sa lupang ito, nang upang sa gayon inyong matanggap sa inyong mga sarili ang bawat bagay ngang magbibigay sa inyo ng kaluwalhatian sa kaitaasan. Bitawan ninyo ang inyong lumang paniniwala. Bitawan ninyo kung ano ang nasa nakaraan, sapagkat kayo ay binabago ng isang dakilang Ama sa araw na ito at sa mga araw na susunod, nang upang sa gayon kayo ay maging ganap, banal at karapat-dapat na kanyang kunin mula sa lupang ito at bigyan ng tahanan sa kanyang kaharian. Ibigay ninyo ang lahat at ang lahat ay ibibigay din sa inyo. Kayo'y kanyang iniibig, kaya't ibigin din ninyo siya pabalik, o aking mga iniibig na mga kapatid. At sa muli, ang pag-ibig, ang kapayapaan, ito ang aking iniiwan sa lahat at bawat isang naririto mula ngayon at magpakailan paman. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na inaaralan, sa panahon na kung saan ang inyong kaisipan ay dumudoon sa maraming bagay na sanglibutan at inyong nadama sa inyong mga sarili na ang panahon ay tunay na nagmamadali at ang isang mag-aaral ay kinakailangang makatagpos ng kanyang pag-aaral kung kaya nga ang isang sandali ng pakipag-aral nyo sa loob ng paturang ito, tunay nga na hindi ninyo pagsisisihan sapagkat kayo na sa habang panahon ay narurumihan at nakagagawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat ay patuloy na nililinis upang sa gayon sa paglilinis na iyan, ang sanglibutan na lagi na'y kinasasabi ka ng tao na hindi niya nababatid na ito nagpagbibigay sa kanya ng maraming karamihan at pagkakasala ay kanyang maisantabi at kanyang unang
ibigay sa kanyang sarili ang isang panahon ng dakilang pag-aaral na katulad ng panahon na kung saan kayo ay lumuluklok sa mga luklukang iyan at nariyan nakikinig at ang bawat aral ay tunay nga na inilalagay ninyo sa inyong mga lukbutan sapagkat ang isang mag-aaral na mayroong laging lukbutan ay nakatitipo ng mga dakilang pag-aaral upang sa gayon, sa kanyang kahinaan, mayroon siyang dudukutin na makapagbibigay sa kanya ng kalakasan, makapagbibigay sa kanya ng liwanag, at makapagbibigay sa kanya ng isang mabuting bagay na lagi na hinahanap ng tao sa kapatagang lupang ito. Marami ang nagkukubli sa maraming patuan kung paano ang kanilang pakikipag-aral ay hindi taos sa kanilang mga puso. Ganon din ang ilan sa aking mga kapatid sapagkat nagkukubli na ang kanilang mga suliranin ay malulutas sa pamamagitan ng kanilang pakikipag-aral na walang gawa. Ang pakikipag-aral, aking mga minamahal na mga kapatid, ay hindi nasusukat kung gaano kaganda ang namumutawi sa inyong mga labi at kung paano ang isang pag-aaral na nakukublihan ng maraming bagay ng pangkukunwari ay hindi nga magiging karapat-dapat sapagkat ang nagkukubli sa maraming bagay ay maraming katatakutan pagdating ng panahon sapagkat hindi siya naging totoo sa lahat ng kanyang ginagawa kung hindi siya ay nagkukubli upang sa gayon ang lahat ng suliranin na dinadala sa kanyang puso ay inaakala niyang mahuhugasan sa mga bagay na kanyang ikinukubli. Ang pag-aaral sa loob ng paturuan ng Espiritismo ay nagtuturo sa tao kung paano nga ba harapin ang tunay na buhay, kung paano nga bang maging totoo sa lahat ng bagay na kanyang iniisip, sinasabi at ginagawa. Kung kaya nga ang lahat ay magkakaroon lamang ng pagkatagumpay sa pakikitalad sa kapatagang lupang ito kung naroon ang tunay na paggawa, kung naroon ang tunay na damdamin na sa kanyang puso ay naroon ang isang pag-ibig na tunay nga na walang itinatangi, walang ikinukubli, kundi purong pag-ibig na kanyang iaalay sa kanyang iisang Diyos na kinikilala at ganon din sa kanyang kapwa na tunay nga nakawangis ng kanyang sarili at kung paano ang Diyos ay kanyang iniibig ay ganon din nawa ang kanyang gawin sa kanyang kapwa at hindi lamang mga balat kayo na naroon nagsusubo ng pagkain, ngunit sinusukat ang bawat subo na ibinibigay sa kanyang mga kapatid. Tunay nga na kung paano niyo sinusukat ang inyong mga ginagawa, ay ganon din kayo susukatin sapagkat ang paggawa sa kapatagang lupang ito ay kinakailangang hubarin ang mga bagay na hindi karapat-dapat at nang sa gayon, ang isang tunay na mag-aral ay kakitaan ng kanyang mga natututunan. Mahabang panahon ang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa at nawa hindi masayang ang gaganitong mga sandali at hindi nga ito katulad lamang ng mga winiwika na papasok sa kanang tenga at lalabas sa kaliwang tenga kung hindi ito ay mananatili sa inyong mga kaisipan at kung ito ay nariyan sa inyong mga kaisipan, lagi na may magpapaalala sa inyo sa bawat ninyong paggawa at sa bawat pagkakawang gawa na ginagawa ninyo sa inyong mga kapwa ay naroon ang isang tunay na damdamin na makalangit at isasantabi nyo nga aking uulitin ang sanglibutan na ito
na tunay na nagbibigay ng maraming kabagabagan sa aking mga minamahal na mga kapatid. Ang nagnanais nga ng kapayapaan ay duroon sa may kapayapaan. At saan nyo nga ba matatagpuan ang kapayapaang iyon, kundi sa paaralan ng buhay na kung paano ngang ito ay tinawag na paaralan upang sa gayon ang mga hindi ninyo nalalaman at hindi nyo nababatid ay laging ipaalam sa inyo sapagkat ang Diyos ay tunay na pinangangalagaan at iniibig ang kanyang mga nilikha at wala ngang maiiwan na lagi na naroon sa mga bagay na may kababaan at kamangmangan kung hindi ang lahat ay aakayin sa tunay na liwanag. Ang lahat ay bibigyan ng pagkakataon sapagkat ang lahat ay pantay-pantay na nilikha ng Diyos. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, kayo baga sa inyong mga luklukan ay nakadarama pa ng pagkainip? Ang mga pag-aaral ba ay nakababagot sapagkat paulit-ulit? Kayo nga ba'y nagmamadali sapagkat mayroon pa kayong ganapin sa sanglibutang ito? Nawa, ang inyong buong kaisipan, ang inyong damdamin ay ituon ninyo sa tunay na makalangit na pag-aaral upang sa gayon ang katagumpayan na hinahangad ng lahat at bawat isa ay tunay na sumainyo, aking mga minamahal na mga kapatid. At kung paano nga ng tao sa kanyang pagkakapit-kapit ng kamay ay nakabubuo ng isang bagay na makapagbibigay sa kanya ng kapanatagan at ganun din ng pagkakaisa. Nawa, ang inyong pagkakapatiran ay laging higpitan ang hawak-hawak ng inyong mga kamay at kayo'y magkaroon ng pagkakaisa upang sa gayon ang maraming aral ay magkaroon din ng kaisahan sa lahat at bawat isa at kayo ay kakitaan ng pare-parehong tunay na karunungan na nagmumula sa dakilang Panginoon. Hanggang dito ako. At muli, aking iniiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Mga iniibig na mga kapatid sa paturuan ng diwa, ano nga bang nilalayo ng pag-aaral na ito na ibinibigay ng kaitaasang na paulit-ulit sa bawat isa? Na ito ang kapanahunan ng isang pag-aaral upang inyong tunay na makilala ang inyong mga sarili. Na sa bahaging yan, mga iniibig na mga kapatid, ay makita nyo ano nga bang uri ng katauhan ang inyong isinasabuhay sa sanglibutang ito. Kung kaya't ang maraming karunungan ay isinisiwalat sa bawat isa upang kanyang makita ang pagkakaiba ng mga karunungang yan.
mga bagay na dapat isabuhay at maging karapat-dapat. Gayon din ang mga bahagi na dapat baguhin sa inyong mga sarili. At ang mga kaparaanan, mga iniibig na mga kapatid, katotohanan ang mga bagay na ito ay inyong nang nalalaman. Subalit hindi lahat ng kaparaanan ay tunay na natatanggap. Sapagkat ang proseso ng paglilinis ng isang espiritu ay kinakailangang maganap sa bawat isa upang iyong matuwid at karapat-dapat na kabuhayan, na katotohanan at katapatan. Ito ang inyong maisabuhay sapagkat ito ang karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya nga't sa maraming paniniwala at karunungang inyong daladala, anong bahagi sa mga ito ang inyong ginagamit upang ang bawat isa ay tunay na magkaroon ng bunga na karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon? Ang mga bagay-baga na ito ay tunay nyo nang nasubukan sa inyong mga sarili. At inyong nalaman ano nga ba ang nagiging karapat-dapat. Bagamat nasa saad sa kasultan na ang lahat ng bagay ay mabuti, subalit hindi lahat ay magiging karapat-dapat. Sapagkat ang mga bagay nito, mga iniibig na mga kapatid, bagamat karapat-dapat sa pag-aaral, katotohanan, hindi magpapatibay sa bawat isa sa inyo. Bakit ang gayon? Sapagkat ang isang paniniwala na kanyang nalaman at kanyang minahal, ito pa rin ang nangingibabaw sa kanyang katauhan. Kung kaya nga't ang kaitasan ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng pag-aaral, tulad ng mga pagkain sa isang handaan upang inyong matikman, ano nga ba ang tunay na kaibig-ibig sa mga pagkain ito? Na tunay na magbibigay kalusugan at kainaman sa inyong mga bibig, sa inyong mga espiritu. Ito ngayon ang sa inyo'y inihahandog ng kaitasan, mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang paggawa ng tao ay kinakailangan ng maroon at matuon sa isang layunin ng kanyang espiritu ay tunay niyang malinang, na sa mahabang panahon ng pagkakatulog at pagkakaalam ng kabuhayan ayon lamang sa laman, ayon lamang sa paggawa sa sanglibutang ito, maging ang bahagi ng inyong paglilingkod, mga iniibig na mga kapatid. Ito ay kinakailangan yung mausisa sa inyong mga sarili nang upang sa gayon ang tunay na handog na ninanasa ng isang espiritu ay inyong matutunan. At ano ang bahaging ito? Ang bahagi ng ayon sa inyong mga espiritu, na siyang tunay na maglilinis at kinakailangang malinis, nang upang sa gayon ang biyaya ng ayon sa espiritu. Ito rin naman ang bahaging tatanggap sa bahaging ito, sapagkat ito rin ang bahaging magiging lunas sa bawat karamdaman ng ayon sa espiritu. Sapagkat ito ang bahagi na kung di malilinis ng bawat isa, katotohanan, ang tunay na kalayaan ng isang espiritu di nyo matatamo. Sapagkat hahanap-hanapin ang gantimpala ayon sa inyong pananaw. Ayon sa sanglibutang ito na ang bawat paggalaw ay kinakailangang magkaroon ng ganti. At narito ang kanyang sarili laging naghihintay sa bawat kanyang itinanim na paghihirap at panahon. Subalit ano nga ang binabanggit, mga iniibig na mga kapatid? Ibigay man nyo ang inyong buong kabuuan.
Dikdikin man nyo ang inyong mga laman at ibigay ang inyong mga dugo kung ang tunay na pag-ibig ay wala. Ito ay magiging walang kabuluhan. Naiintindihan baga ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga katagag itong isinisiwalat upang katotohanan ay tumimo sa inyo, na ang bahaging ayon sa sanglibutan ay babalik lamang ayon sa sanglibutan. Subalit ang bahagi na yung itatalaga ng buong puso, katapatan at buong katotohanan na ngayon sa Espiritu, ito rin na kung inyong mapapagtagumpayan ang bahagi ng gantimpala ayon sa Espiritu na siyang hinahanap ng dakilang Panginoon na tunay na magbunga. Ito ang siyang tunay na tatanggap. Ano nga ang bunga na ito, mga iniibig na mga kapatid? Mga katangiang karapat-dapat na maisabuhay ng bawat isa. Mga karapat-dapat na siyang kinakailangang maibalot ng bawat isa sa kanyang espiritu. Nang upang sa gayon kung ito ang bahaging ito rin ang bahaging tunay na maglilinis sa isang sisidlan at walang iba kundi kayo mga iniibig na mga kapatid. Kaya nga't ano ang laging banggit sa bawat isa? Naiwanan nyo ang lahat ng naayon sa sanglibutan, maging ang inyong mga sarili. Kundi ang inyong mga tunay na sarili, tunay yung ipagkaloob sa kanyang harapan. Na ito ang tunay niyong linisin, sapagkat ito ang bahaging tatanggap ng isang biyayang tunay na walang sinumang makaaalis at magnanakaw sa inyo. Gayon din ito rin ang bahagi na kung inyong matatamo tunay na ang kapayapaan ay sa inyo sapagkat ang kasiglahan ng paggawa ng pagsunod ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, ito ang makapagpapanatili sa iba. Subalit anumang bagay na narito at ginawa ng ayon sa sanglibutan, mga bagay na nahahawakan at di nahahawakan, ito rin ay babalik sa sanglibutan. At ang kanyang ganti ay hindi nga ninyo malalaman, sapagkat ang tunay na ganti ng kalinisan ay manggagaling lamang doon sa kaitaasan. Kaya't ano nga ang laging binabanggit sa aking mga iniibig na mga kapatid, ng inyong mga kaisipan ay ilagak nyo, lagi na, sa mga bagay sa kaitaasan, hindi sa mga bagay ng ayon sa sanglibutan. Ito ang bahaging sa inyo'y aking isinisiwalat ng upang sa gayon, sa mga bagay na hindi nyo kayang tanggapin ayon sa pagtuturo ng dakilang Panginoon. Marahil ito na ang panahon, mga iniibig na mga kapatid, na inyong subukan at suriin ang katotohanan na mga katagang sa inyo'y nabanggit. Ito ang bahaging sa inyo'y aking iiwan at harinawa. Ang inyong pag-aaral ay lalo pang yumabong at ang pag-ibig at ang kapayapaan ng dakilang Panginoon ang siyang laging maghari sa bawat isa. Muli, iniiwan ko sa inyo ang pag-aaral na to, ang inyong kapatid sa isang Panginoon at iisang pag-aaral. Pedro, Apostol, paalam. Sumainyo ang mapalad ng umagang ito ng oras ay laging sumasa inyo sa araw-araw, mga iniibig ng mga anak ng Diyos. Sumainyo nawang lahat ang pag-ibig na walang hanggan upang maghari ang kapayapaan sa buong sanglibutan at ang paghahari ng pag-ibig na walang hanggan. Kayo'y magkaroon na walang pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pangalan ni Maestro Jesus ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga anak ng Diyos, magpasalamat kayo't magpuri sa dumaan na kasagbalan upang kayo'y maligtas sa lahat ng tubig
at ilan sa inyong kinaroroonan. Mga iniibig na mga anak, ang lahat ng ito'y dumarating sa inyo ang maraming sagabal sa inyong mga buhay, ngunit magpasalamat kayo at magpuri sa kanyang pangalan sapagkat ang Diyos ay laging sumasa inyo sa araw-araw, ngayon at magpakailan pa man. Mga iniibig na mga anak, marami sa inyo ang nagnanasa tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon. Sumasa inyong lahat sa araw-araw ang dakilang salita ng Panginoon sapagkat napakasarap mga anak ng Diyos na laging inyong salaksikin ang kanyang salita upang kayo'y manatili sa kapayapaan at kasaganaan ng inyong mga buhay. Na ang lahat ng ito, laging ang Panginoon ay sumasa inyong lahat sapagkat gustuhin man ninyo na ang lahat ng inyong pangangailangan o inyong mga kagustuhan sa kaitaasan ay ibababa sa inyo. Nalalaman ninyo mga anak ng Diyos ng lahat ng ito'y katulad ng araw na sumisikat sa araw-araw upang kayong lahat ay magkaroon ng kaliwanagan sa inyong mga puso't damdamin kalooban sapagkat dumarating ang salita ng Panginoon upang kayo ay gabayan sa araw-araw ninyong mga buhay. Napakasarap mga iniibig kong mga anak ng lahat ng salita ng Panginoong Jesucristo ay laging mapagpaniwala nawa kayong lahat sapagkat dumarating ang oras na kayo'y bigyan ng pagkakataon upang malaman ninyo na ang salita ng Panginoong Jesucristo ay laging sumasa inyo sapagkat ang Diyos ay may salitang nagpapakatotoo sa inyo ng lahat ng ito'y inyong nalalaman sa lahat ng oras sapagkat ang Panginoon ay namamalagi sa kanyang kinaroroonan doon sa kaitaasan upang ibaba sa inyo ng salita ng Panginoong Jesucristo ay namamalagi sa inyong mga puso, mga damdamin at kalooban sapagkat kayo'y nag-iingat, nag-aaral ng katotohanan upang inyong malaman ang salita ng Panginoon sa araw-araw ay pumapatnubay sa inyo. Lalong-lalo na kayong mga kabataan na nag-aaral pa lamang tungo sa salita ng Diyos. Kayo'y binibigyan ng pagkakataon upang ang lahat ng inyong pinag-aaralan ay inyong malalaman ang lahat ng tungkol sa salita tungo sa ikalulutas na inyong mga problema sa buhay. Alam ko ng bawat isa'y mayroon mga problema sa inyo sapagkat nagpapakita sa inyong lahat ang tunay na kapangyarihan ng Diyos ay namamalagi sa araw-araw ng inyong katatagan bilang isang medium. Kayo'y mayroon ng sinyalis upang inyong malaman ng Panginoon ay totoong nagpapatunay sa inyo ang karangalan ng Panginoong Jesucristo
ay siyang tunay na nagbibigay sa inyo ng katatagan upang kayo'y mamalagi sa kapayapaan ngayon at magpakailan pa man. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at saganain kayong lahat na may kapayapaan, may pag-ibig na walang hanggan. Paalam sa inyong lahat. Ako'y si Apostol Juan Bautista. Adios sa inyong lahat. Amen. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang laging maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, patunay na ang bawat isa sa inyo ay naghahangad ng isang kaalaman na kung saan ang bawat isa ay naparirito upang ang karunungan na yan na inyong daladala ay magkaroon ng kaganapan. Upang ang inyong ibinabahagi dito sa sanlibutan ay tunay ngang inaasahan na lumawi. Ganito baga ang bawat isa sa inyo na ang kanyang kabuuan ay nananatili sa paggawa sa sanlibutan. Na kung kayo'y napagkukulang ng sanlibutan, ang bawat isa katotohanang hindi magkaroon ng kapayapaan sapagkat ang kasanayan ng isang laman ay tunay nga niyang naiimpok sa kanyang pagkatao. Mga iniibig na mga kapatid, patuloy ang biyayang ipinagkakaloob ng kaitaasan sa bawat isa sa inyo. Na anuman ang inyong maging kalagayan, ay tunay nga kayong hinahalina ng kaitaasan upang nang sa gayon ang inyong pananatili dito sa sanlibutan ay hindi masayang. Na inyong maunawaan na kayo'y naparito, hindi upang maglimayon, na inyong maunawaan na ang bawat isa sa inyo ay nararapat na magkaroon ng pagtutulungan sapagkat kayo nga'y pinili ng kaitaasan. Sapagkat ang binhi na sa inyo ipinagkaloob ay tunay ngang ibinahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa na inyo na rin naman tangan-tangan na kung saan kayo sa inyong mga sarili sa anong kaparaanan nga ninyo ito mabibigyan ng isang usbong na kung saan ang nararapat at naisin ng dakilang Panginoon doon ay magkaroon ng pagkilala ng kanyang pagkatao at unti-unti itong magbibigay sa lahat at bawat isa ng biyaya na kung saan ang binghin niyang tangan-tangan ng bawat isa'y lalawig. Mga iniibig na mga kapatid, bigyan nga ninyo ng kaurasan ang inyong mga sarili. Tingnan nga ninyo ang inyong nilalandas. Hanapin nga ninyo ang mga bagay na kung saan ang naghahari nga ay ang dakilang Panginoon. Sapagkat malaon na nga kayong tinawagan dito sa paturuan ng diwa. Marami nang
karanasan ang bawat isa na kung saan kung kayo'y nagkakaroon ng pag-aaral sa inyong harapan, tunay ngang makikita sa inyong paggawa kung ang inyong mga sarili ay saan nga kumikiling. Mga iniibig na mga kapatid, katotohanan nga na ang kaitaasan ay nagbibigay ng pribilehiyo sa bawat mag-aaral. Subalit, ito'y hindi magiging isang kadahilanan upang kayo ay lagi nang magkaroon sa Kanya ng pagkuha ng pangunawa, sapagkat kayo nga'y inaaralan at ang inyong pagkatao ay tunay nga ninyong matagal na pinagkaloob at inaangkin na kayo'y gumagawa sa kaparaanang naaayon sa naisin ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, maging malinaw sa lahat at bawat isa na kung ano man ang iyong paggalaw dito sa lupa ay tunay ngang hindi karapat dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang dapat ninyong gawin ay mabuhay ang bahagi ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa sa inyo. Na ang inyong mga espiritu ay tunay nga ninyong mapakawalan sa inyong mga pagkatao na kayo magkaroon ng kaisipan ayon sa paggawa ayon sa Espiritu. Sapagkat ang inyong paggawa at pagkuha ng kabutihan dito sa sanlibutan, katotohanan ngang ang bawat isa ay umuugat sa kanila ang mga bagay nito. Sapagkat kung kayo'y nagugulumihanan, tunay nga na ang bawat isa sa inyo ay gumagawa ng kaparaanan dito sa sanlibutan. At ang inyong pagpapasya ay naroon sa ulihan na kung kayo wala nang makapitan, ang kaitaasan ay naaalala ng bawat isa sa inyo. Kung kaya nga at kayo ay tinuturuan ng mga bagay ng paumpisang paglalakbay ng inyong mga sarili na inyong may angkop ang inyong pagkatao sa paggawa ayon sa Espiritu. Na inyong makukuha ang sagot at katanungan na ninanais ng bawat isa. Na ang inyong kaisahan, pakikipagkaisa sa dakilang Panginoon ang mangyari sa lahat at bawat isa. Ito nga ang sa inyo ipinagkakaloob na kayo'y maging malinis sa Kanyang harapan. Na unti-unti nga ninyong buksan ang inyong sarili sa pag-aaral ayon sa Espiritu. Sapagkat sa kapanahunan, kung kayo'y dumudoon sa paglalakbay na inyong ninanais, kayo nga ay gumagawang hindi karapat-dapat sa Kanyang harapan. Malinaw sa bawat isa sa inyo ng paggawa ng bawat isa ay nararapat na kung ano ang kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat sa panahon kayo'y gumagawa sa naisin ng dakilang Ama, tunay nga ang mga bagay dito sa sanlibutan ay nagpupuno at sumusunod sa bawat isa sa inyo. Na kayo'y hindi pa pag-alalahanin sapagkat ang inyong kabuuan ay tunay ngang nakatuon sa Kanyang harapan. Sapagkat ang kaitaasan sa tuwing siya ay nagbibigay ng paalala sa bawat isa, tunay ngang laging ninanais niya ang ikabubuti ng dakilang Panginoon. Ganito nga kayo binibigyan ng kaitaasan
ng isang uri ng pag-ibig na kung saan ito'y inyong matatamo at ang bawat isa'y hindi magkakaroon ng mga pag-aalinlangan. Ang pag-ibig ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay laging ang nasa kanyang harapan. Wag lamang magkaroon ng katigasan ang inyong mga damdamin. Huwag nga ninyong bibigyan ng tunay na kadahilanan ang bawat pagsunod sa kanyang likuran. Sapagkat sa anumang inyong pagbibigay ng mga kadahilanan, ang bawat isa ay katotohanang lumalayo at hindi nga kayo makaparoroon sa kanyang harapan. Mga iniibig na mga kapatid, malinaw na sa inyong pag-aaral ang naisin ng kaitaasan ang siyang laging masunod. Na sa inyong mga pananalangin ang kanyang nais na mangyari sa bawat isa ang siyang ngaring masunod. Sapagkat wala nga kayong maipagmamalaki sa kanyang harapan. Walang pagdududa ang dakilang Panginoon na kayo ay kanyang mabibigyan ng mga bagay na inyong naisin ayon sa Espiritu. Sapagkat alam ng Panginoon na matagal na nga kayong humihingi, subalit ang ninanais ng dakilang Panginoon sa inyong paghingi ay ang kanyang maipagkakaloob. Ano baga ang mga bagay na ito kundi ang mga bagay na hindi nakikita, subalit nadarama ng bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy nga kayong maniliksik sa mga pag-aaral na inyong nakukuha. Sa mga bagay at karanasan na inyong natatagpuan sa sanlibutan ito. Sapagkat hindi nga ninyong nais ang mga bagay na makapagpapapigil sa pagsunod sa dakilang Panginoon. Subalit ito'y laging nandiyan sa inyong harapan. Sapagkat dito makikita kung ang isang mag-aaral ay tunay ngang tapat at nakikipag-aral sa kanyang harapan. Marami ang pag-aaral na pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Naway matutunan nga ninyo itong hanapin, matutunan nga ninyo itong piliin, sapagkat ang bawat pag-aaral na umaayon dito sa sanlibutan ay tunay ngang nananatili. At ang Espiritu na naghahangad ng inyong pagkilos at nagnanais ng inyong pagbibigay, kauhawan sa Kanya na kayo na makapagpapanupuno ng Kanyang pagkauhaw, tunay nga kayong inaasahan at magiging isang pagkakaroon ng isang biyaya na siyang ninanais ng kaitaasan na inyong mapalawig. Mga iniibig na mga kapatid, dito nasasalamin ang isang ako. Kung siya bagay dumudoon sa pag-aaral na ayon sa Espiritu. Kung ang isang mag-aaral ay laging nasa pagkakataon ng katahimikan. Sapagkat sa panahon, ang kaitaasan ay nagbibigay ng mga bawat pagkaunawa na hindi nga ninyo maintindihan dito sa sanlibutan. Ang kaitaasan ay dumudoon sa isang mag-aaral na nanatili malinis at nananatiling tahimik sa mga pagkakataon
na ang kanyang kapaligiran ay mayroong kagulumihanan. Mga iniibig na mga kapatid, magsipaggawa nga kayo upang nang sa gayon inyong maunawaan ng inyong paggawa-bagay na aayon sa inyong sarili o ayon sa naisin ng dakilang Panginoon. Itong mga bagay na ito ay laging ipinaalala sa lahat at bawat isa, sapagkat dito natatamo ang pagsulong ng isang mag-aaral na kung saan ang kanyang sarili laging natatagpuan sa pakikiisa sa harapan ng dakilang Panginoon. Dito ko kayo iiwan sa mapalad na kaorasang ito. Naway, ang inyong bagang mga alalahanin ay tunay ngang magkakaroon sa bawat isa ng isang pagpigil sapagkat ang kaitaasan ay laging sumusubaybay doon sa mga mag-aaral na natututong sumunod sa kanyang kalooban. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na kaorasang ito. Naway, ang bawat isa ay magkaroon ng kanyang kapayapaan at ang pag-ibig mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturuan ng Diwa, Arkanghel Rafael. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan. Ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, sa paaralan ng dakilang Panginoon, patuloy kayong tinuturuan at natututo. Naway sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ay huwag nga ninyong limutin ang landas na siyang ipinakita, na siyang pinaalala ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, sapagkat ang isang mag-aaral dito sa sanglibutan na ito, ano nga ba ang siyang tinitignan ng isang mag-aaral? Ano nga ba ang siyang hinahanap ng tunay na mag-aaral ng dakilang Panginoon? Hindi ba't ang kanyang pag-aaral, ang pagtupad ng mga kautusan ng dakilang Panginoon? Naway kayo na siyang itinuturing na mag-aaral ng dakilang Panginoon. Naway kayo ay sumunod, kayo ay magpatuloy sapagkat ang mga ito ang siyang tunay na tutulong sa inyong mga sarili, sa inyong mga espiritu at tunay ng mas mapalalapit kayo sa dakilang Panginoon, sapagkat kailan nga ba kayo binitawan ng dakilang Panginoon at hinayaang magdusa? Aking mga iniibig kong mga kapatid, kailan niya nga ba kayo iniwan dito sa sanglibutan na ito upang sa gayon kayo'y maging isang mga musmos at manatili sa mga bagay na naririto dito sa sanglibutan na ito? Tunay na ang pag-ibig ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa'y higit pa nga sa pag-ibig na siyang ipinagkakaloob sa inyo ng inyong mga kapatid. Higit pa nga sa pag-ibig na inihahandog ninyo sa inyong mga sarili at sa dakilang Panginoon. Sapagkat ninanais na nga na ang lahat at bawat isa'y hindi mananatiling mga musmos, ngunit kayo'y mananatiling matatalino
nang naaayon sa kanyang pag-aaral at sa pagbabanga ng kanyang pag-aaral sa lahat at bawat isa. Ito nga ba'y tinatanggap ninyo ng buong puso? Ito nga ba ay inyong isinasagawa? Aking mga iniibig kong mga kapatid, ano nga ba ang ninanais ng dakilang Panginoon? Na hindi lamang nga kayo maalam sa kanyang mga pag-aaral, ngunit ipinapakita ninyo sa inyong mga sarili, sa dakilang Panginoon at sa inyong mga kapatid, ang mga pag-aaral na itinuro niya sa lahat at bawat isa. Sapagkat sino nga ba ang tunay na mabuti? Sino nga ba ang tunay na katotohanan? Sino nga ba ang tunay na liwanag? Hindi ba't ang dakilang Panginoon na aking mga iniibig kong mga kapatid? Kaya't naway sumunod kayo sa Kanya, na tulad sa isang bata na sumusunod sa kanyang mga magulang. Kayo ay sumunod sa dakilang Ama, na bilang siya ang inyong mga ama, sapagkat kayo ay nagmula sa kanyang liwanag at kayo ay babalik muli sa kanyang liwanag. At sa pagbalik ninyo sa kanyang piling, ano nga ba ang handog ninyo sa kanya? Ano nga bang kaunlaran ang sa inyo'y natupad? Aking mga iniibig kong mga kapatid, kaya't habang binibigay pa sa inyo ng dakilang Panginoon ng kaorasan, habang nagiging madali ang pag-aaral, sapagkat kayo ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon, kayo ay tunay na mag-aral. Ito ang patuloy na ipinapaalala sa lahat at bawat isa, sapagkat ito ay tunay na katotohanan. Ito ang patuloy na nalilimutan ng lahat at bawat isa, na kayo ay tunay na nananatili dito sa sanglibutan nito upang sa gayon ay tunay ngang mapaunlad ninyo ang inyong mga sariling ako, ngunit kailanman ba'y naalala ninyo ang inyong mga espiritu? Naalala nyo nga ba ang inyong mga pag-aaral? Upang sa gayon, ito'y magbigay muli ng pagkain sa inyong mga espiritu. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga na dalawang ipinagkaloob sa lahat at bawat isa, ang siyang bahagi na panglaman at ang bahaging pang-espiritu. At kung tunay ngang pahahalagaan nyo lamang ang iisa sa mga naroroon, ay tunay ngang mananatili kayong mga musmus. Ngunit kung pahahalagahan ninyo ang bahaging ipinagkaloob din ng dakilang Panginoon, ay kayo nga ay tunay na maliligtas. Kayo ay tunay na aakyat sa kanyang tahanan at makakapiling ang kanyang pag-ibig at kanyang liwanag. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay nga kayong nililinis, at naway sa paglilinis ninyo ay tanggalin ninyo ang mga bagay na nanatili sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang mga ito ang siyang nagbibigay kadumihan sa lahat at bawat isa. Ano nga ba ang kadumihan na siyang patuloy na tinutukoy? Aking mga iniibig kong mga kapatid, ito ang mga bagay na nananatili sa inyong mga kaisipan, na patuloy na nakapagbibigay kaguluhan, patuloy na nagbibigay sa inyo ng tunay na kapighatian. Aking mga iniibig kong mga kapatid, huwag nga ninyong hayaan na ang mga kadumihan na ito na siyang nananatili
manatili sa sanglibutan na ito ay unti-unting mapuno sa inyong mga sarili. Sapagkat kung ito ay mapupuno sa inyong mga sarili, ay tunay ngang mahihirapan nga kayo muling magkaroon ng kalinisan. Kahit sa bawat pakikiisa ninyo sa paaralan ng dakilang Panginoon, kayo ay nililinis. Ang inyong malalim na bahagi ay nililinis upang sa gayon walang anumang kadumihan, walang anumang kadiliman ang manatili sa inyong mga sarili. At upang sa gayon kayo'y maging sapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat tunay nga na hindi karapat-dapat sa kanyang harapan ang isang mag-aaral na punong-punungan ng kadumihan. Tunay nga na ang nararapat lamang sa harapan ng dakilang Panginoon ay tunay na kaliwanagan, sapagkat siya ang tunay na liwanag. Kaya't kayo'y humarap sa Kanya nang mayroong liwanag na nananatili sa inyong mga sarili. Kaya't sa pag-aaral ninyo'y tinuturuan nga kayo ng pagpapanatili ng kaliwanagan, sapagkat ang liwanag ninyo ang patuloy na tumutulong sa lahat at bawat isa na siyang manatili sa tahanan ng dakilang Panginoon at makiisa sa kanyang pag-aaral. At naway sa mapalad na araw na ito ay muli nga kayong magkaroon ng kaalaman. Ang inyong mga espiritu ay magkaroon muli ng sapat na pagkain upang sa gayon hindi na nga ito nananatiling gutom, upang sa gayon hindi na nga ito nananatiling musos sa sanglibutan na ito. At naway aking mga iniibig kong mga kapatid ay pakinggan ninyo at tunay na isagawa ang bawat pag-aaral na inihahandog sa mapalad na araw na ito, sapagkat ito ang nagbibigay direksyon sa bawat isang naninigaw. Ito ang nagtatama sa mga maling gawain ng isang mag-aaral. At kung tunay nyo nga itong isa sa puso at tunay na inyong gagawin ay tunay, ito ay magbubunga sa inyong mga sarili, sapagkat ito ang binhi na ipinagkaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa, na kung ito ay tunay ninyong palalaguin, ito ay tunay na magbubunga ng magbubunga, hanggang sa ito'y lumago ng lumago at tunay na maging malusog. Naaway kayo din, aking mga iniibig kong mga kapatid, ang bungang ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon ay hindi nga ninyo naway panatilihin lamang na maliit, ngunit ito'y inyong palakihin at paunlarin, sapagkat ito ang siyang sumisimbolo sa inyong mga pag-aaral. Sapagkat ang pag-aaral nga sa Kanya ay tunay na mahalaga. Tunay ito ang siyang nagbibigay nga sa inyo ng kapayapaan. Ito ang siyang nagbibigay muli sa inyo ng tunay na daan at tunay na liwanag. At hanggang dito na lamang ako, at sa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Ako ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob at ibinabahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa.
Sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanpaman. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon? Sino ang makararating sa kinalalagyan ng dakilang Ama? At katotohanan ang aking sasabihin sa lahat at bawat isa. Hindi kayo makararating sa harapan ng dakilang Ama, kundi sa pamamagitan ng mga salita, karunungan na ipinaghalo ng dakilang Panginoong Hesus. Ito ang tinapay ng buhay, ang mabuting balita na sa inyo ay pinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan. Sapagkat marami sa mga mag-aaral ang inaakala nilang tama, matuwid, at naaayon sa banal na katwiran ng kanilang mga ginagawa. Subalit sa kabilang dako, naroroon ang kamangmangan. Naroroon ang kasalanan. Namumuo ang kasamaan sa kanilang mga puso, kaisipan, damdamin at kalooban. Ang mga kalagayan na ito ay tunay na nagaganap at magaganap sa isang ako. Sapagkat ang sanglibutan na inyong ginagalawan, tunay na ang pag-aaral sa paaralan na inyong tinutungtungan. Kayo ay tunay na susubukin. At ang pananampalataya na nasa inyo ay tunay na ang bawat isa ay magkakaroon ng pag-aalinlangan, magkakaroon ng pagkakasala sa harapan ng dakilang Panginoon. Subalit, nang dahil sa mga karunungan, sa mga salita at katotohanan, na sa inyo ay inihayag ng mga banal na espiritong mga alin, ito ay unti-unting napapalitan, nabibigyan ng buhay, at higit sa lahat, ito ay nauunawaan ng aking mga iniibig ng mga kapatid. At sa bawat isang binigyan ng pagkakataon, naway ito ay ituring ninyo na isang yaman na kailanman ay hindi maaakaw, mananakaw, ninuman, at mawawala sa inyong mga sarili. Kung magkagayon, kung ang bawat isa ay naririyan na sa liwanag, dumudoon na sa daan itinatahak ng dakilang Panginoon, gumagawa ng naaayon sa kabutihan, sa banal na katwiran ng dakilang Panginoon. Naway ang bawat isa ay manatiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Naway ang inyong kaunawaan sa pag-aaral ayon sa Espiritu ay hindi mapalitan ng kaunawaan ayon sa sanglibutan. Naway ang mga kasalanan at kasamaan na umiiral sa inyong mga sarili ay mapalitan ng kabanalan, kabutihan, at higit sa lahat, ang paggawa ang hinahanap sa lahat at bawat isa. Ito ang utos na siyang kinakailangang pagtiisan at bakahin ng isang ako. Sapagkat kung papaano ang dakilang Panginoon ay sinubok, ay gayon din ang lahat at bawat isa ay susubukin. Upang ang pananampalatayang iyan, upang ang karunungang iyan ay hindi basta-basta mapalitan, mabago sa inyong mga sarili. Patatagin ninyo ang inyong mga sarili
sa anumang uri ng mga pag-aaral na dumarating sa inyong buhay. Panatilihin ninyo na kayo ay may malinis na mga kamay at dalisay na puso, upang sa gayon ang kabanalan ay inyong makuha. At sa papaano ninyo ito mapapanatili, aking mga iniibig na mga kapatid. Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ang mga bagay nito ay magkaroon ng buhay sa kanilang mga buhay? Upang ang bawat pag-aaral na sa inyo ay binibigay at ipinagkakalob sa pamamagitan ng mga banal na Espiritong mga alip, ay inyong maunawaan at may sa buhay aking mga iniibig na mga kapatid. Ito ang pagpapala na sa inyo ay pinagkakalob ng kaitaasan. Na sa bawat sandali ng inyong buhay, naway naisin ng bawat isa na kayo ay dumudoon sa daan na tinahak ng dakilang Panginoon. Na ang inyong kaisipan, damdamin at kalooban ay nanoroon din sa kaisipan tulad ng isang dakilang Panginoon sa kanyang kapanahonan. Na ang bawat pagkakaunawa at pagkakaintindi sa inyong mga salita o sa salita ng dakilang Panginoon ay naroon din sa pagkakaunawa ayon sa Espiritu. At kung ang mga bagay na ito ay inyong maisagawa, tunay na ang katagumpayan ay inyong mararating. Na sa bawat paglalakbay ng inyong mga kaluluwa at Espiritu, sa mundo na inyong ginagalawan, tunay na kayo ay umaayon sa daan na itinuro ng dakilang Panginoon. Sa pag-aaral na itinuro ng dakilang Panginoon. At kung ito ay inyong makamit, tunay na ang mana na ipinagkakalo at ibibahagi sa lahat at bawat isa ay inyong makukuha. At darating ang panahon na ang bawat isa ay magkakaroon ng pagkakataon upang muling makabalik sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At ito ay inaasahan sa lahat at bawat isa. Na kayo sa inyong mga sarili, kayo lamang ang makakaalam kung kailan darating ang pagkakataon na ito. Kung kailan darating ang digmaan sa inyong mga sarili. Kung kailan magkakaroon ng katagumpayan, kabiguan, kaligayahan, kalungkutan, kasiyahan, pagpipigati, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung magkagayon, surihin ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Kung ano ang kalagayan ng aking mga iniibig na mga kapatid. Naway ang kalagayan na iyan ay naroon sa kalagayan o layunin na sa inyo ay inihahayag at ibinabahagi ng kaitaasan. Naway sa pag-aaral sa mga sandaling ito, naway ang bawat salita, katotohanan na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan, ay hindi manatiling salita, kundi ito ay manatiling gawa sa inyong mga sarili. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Naway ang pagpapatuloy ng naaayon sa banal na katwiran ng dakilang Panginoon ay laging naroon sa inyong mga sarili. Upang sa gayon ito ay hindi masayang at ito ay maging yaman na siyang kinakailangan ng bawat isa sa kanilang paglalakbay dito sa sanglibutan na ito. Muli ipinagkakalo at ibinabahagi ng kaitaasan ang isang lakas, ang isang liwanag. Maghari sa lahat at bawat isa ang pag-ibig, ang kapayapaan at ang kababaang loob mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel, paalam.